Oh, naka-turn off na yung comment section. Ano nangyari? 1 year ago na nakakalipas, biglang turn off dahil nag-viral yung interview ni Julia Perezcova kay OG Diaz nung nakaraan. 3 weeks ago na po nakakalipas. Tara, pag-usapan natin, at bago yan, pwede bang pakilike muna ng aking video. Kung wala kayong time sa subscribe, kung mabigat sa inyo, okay na po ako dun sa like. Mga viewers ko dyan, sa mga solid na subscribe sa akin, please subscribe lang po or share kung may time kayo. Kung may time pa rin kayo mag-comment, okay lang po sa akin, pero like lang po, okay na. So tara, simulan na natin yung mga viral intro. Hey, what's up? This is Triple R TV, ang pambasang reactionist sa YouTube at ng Facebook. Nandito ako para magbigay ng mga opinion at ang komentaryo para sa mga viral, trending, mga issue, kahit ano pa yan sa loob at labas ng Pilipinas. Pag-uusapan natin yan. At pakisubscribe naman ako sa aking FB page Katriple at sa aking munting channel sa YouTube. Maraming salamat. So, usahan na natin. At dahil nga dyan mga ka-Triple R TV, sari-sari mga vlogger, content creator ang nag-react sa nangyaring itong scripted. Actually, alam ko naman scripted. Ano ba totoo dun sa Bostoyo na yun, sa Pinoy Pawn Store? Siguro yung kay Francis M. Yung binili niya yung tatlong polo shirt, nung tatlong legend na syempre icon na si Francis M, Chito Miranda, tsaka si Glock 9. Siguro yun yung totoo, at yung mga the rest, puro scripted na yun. Ano ba bang iba doon? Yung kay Kiko Matos, marami nangyari. Yung nagbenta si Buboy Villar nung bato ni Darna ni Marin Rivera, at yung nakaraan si Jiro, yung binenta niya yung kanyang award. 'Di ba? Maraming nangyari at iba't iba pa. So eto, nag-viral na naman si Bostoya 3 weeks ago nung in-interview si Julia Perezcova, 'di ba? Kay OG Diaz, yung nasa paresan nga sila. Ito, nakita niyo yung video na yan. At dyan yung malalaman kung bakit ginisa ni Julia Perezcova yung sariling mantika si Bostoyo. Sila nag-isahan na booking tuloy sa interview. Hindi naman pala naghihirap. So panoorin natin yung video. Naman ako. Kumbaga, hindi ka natatakot bumalik sa dati. Hindi ako natatakot bumalik sa dati, pero at the same time, ginagawa ko ang lahat para hindi ako bumalik sa dati. Kaya ka naghihirap kasi binibenta mo na yung mga corona mo sa napanalo naman sa Showtime. Hindi ko naman binenta. O anong nangyari? For content. For the content lang yun with Bostoyo. Actually, si Bostoyo kasi that time, inaawitan niya ako ng inaawitan na mag-collab kami. Eh, hindi naman ako nag-vlog. Hindi ko Isa pa, ulitin natin yung sinabi ni Julia Perezcova. Isa pa po. Hindi ko naman binenta. Another one. Anong nangyari? For the content lang. Actually, si Bostoyo kasi that time, inaawitan niya ako ng inaawitan na mag-collab kami. Eh, hindi naman ako nag-vlog. Hindi ko pa siya kilala. So, doon ko lang nalaman. So, malinaw na malinaw. For the script, for the content nga lang, dahil kinukulit lang siya ni Bostoyo. Kaya alam mo ba sino bang bibili ng crown ni Julia Perezcova? Ito hindi sa pagja-judge siya. Yung kahit gaano pa yan nanalo siya, hindi naman siya ang nanalo dun sa crown na yun eh. 'Di ba? Kahit ibenta pa ni Julia ng 1 million yun. Sino loloko? Sinong bibili nun? Kahit bili ni Bostoyo, walang value. Ito hindi naman sobrang icon to si Julia Perezcova. Hindi naman siya ganoon sikat na tao, 'di ba? Di katulad yan. Kung si ang magbebenta niyan, isang icon like Francis M or si Idol Andrew E, may ibenta kay Bostoyo. Yun, pwede pang legit, di ba? Pero yung crown na yun, ano bang value nun? Di ba? Hindi naman siya lumang antigo, yung pinaka gold. Pwede pa yung kay Wamos, binenta niya yung diamond niya. Mga legit. Pero depende, karamihan dito scripted eh. Yung kay Jiro, yun, medyo naniniwala pa ako doon kasi yun yung tunay niyang award, binili nga ni Bostoyo yun. So, sa murang halaga lang naman nabili niya yun eh, di ba? Hindi naman nabenta ng milyon. Tapos yung ano pa ba yung mga nag-trending? Yung para lang magpa-hype sa sports car, di ba? Yung sa sports car ni Daniel Padilla, di ba? Binibenta rin. Hindi naman niya binili yun eh. For the hype lang. Tapos yung after nung nag-trending yung anak ni Francis M, di ba? Lumabas yung dating kinakasama ni Francis M. Eh, siya nga doon nag-manage noon, ayon pa sa iba. Hindi naman kinuhang bilang artista yung anak ni Francis Magulawan. Ano nangyari? So, ang nangyari doon, yun. Pero tunay na binili yun kasi iconic nga yun kasi Francis M. So, baka the rest pa doon, puro scripted. Kaya nga naka-on. Ay, hindi naka-on. Naka-turn off na po yung comment section dito sa YouTube. Di ko lang alam sa Facebook kung ano. Kasi sa YouTube lang ako nag-check. So, ayan. Nakikita nyo, di ba? So, nagloloko lang tayo dito eh. Kung sino pa yung mga binayaan. Pero totoo lang, naki-MJS na to si Bostoyo. So, napunta siya sa MJS, sa di nakakaalam, sa di nakakapanood. So, yung kwento din ng buhay niya, talagang masilimuot dati.
Diba, dati pala siyang nag-snatch, diba, inom, alak, wala nang nagawa, puro masamang bisyo. Pero nakabangon pa rin siya. Pero ang nangyari nga, dumaan ka sa pagkataong ganyan eh. Bakit kailangan pa manloko ng tao? Pangit naman, di mo pala binibili, di ba? For the hype lang yan, for the content nga lang. Para lang sila nagko-collab, di ba? So, binuking nga ni Juliana Perezcova. Nagkamali siguro dahil si OG Diaz na nag-interview, di ba? Kasi ayaw nga ibenta ng nanay niya yung mga crown. Siya yung malilintikan doon, di ba? So, mayari siya. Kita, napanood naman yung video, di ba? So, mga ka-Triple R TV, hanggang dito na lang. So, lagi kayong maging matalinong viewers, di ba? Mga content creator. Okay lang sana mga scripted na prank or what, di ba? Basta walang nasasaktan o no? Alam niyo na nadadamay ng ibang tao. Sa akin lang, nasa inyo naman yan kung sinong gusto yung panoorin eh, di ba? Pero sa totoo lang, para kasi nagiging uto-uto yung mga viewers to manonood, di ba? For the hype lang, di naman totoo, di ba? Grabe, isipin nyo, ganun kayaman. Layaman naman ni Bustoyo para bumili ng ganun, kalalaki, kalahating milyon, di ba? 1 million, tapos binabarat pa minsan, ako ripot nga tumawad eh. Di ba, mga Triple R TV? So, yun lang yung para sa akin. Kasi ako, di ako naniniwala sa mga ganyan. Yung kay Francis M siguro legit yun. Legit yun na binili talaga kasi nagbenta rin yung mismong wife ni Kiko, 'di ba? Ni Kiko Magalona, 'di ba? Ni Francis M, yung si Pia, 'di ba? Binenta niya yung polo sa bagsakan. Yun naniniwala pa ako doon. Medyo okay yun, pero yung the rest lang yung mga the rest parang puro scripted lang kahit pa Cesar Montano. Binenta yung goggles niya sa Muroami, tapos si Cesar Montano rin bumili. Ano yung nagagawin? Gagawin lang, ayoko na nagpaputo sa ganyan kasi maging matalinong viewers tayo, content creator, ang hirap magpapaniwala sa mga ganyan. So hanggang dito na lang Triple R TV, mag-iingat tayo lagi, God bless, peace out.